Hello guys, good evening. For today's video, pag-uusapan natin si SSS Calamity Loan. Pero bago po yan, mga kaalam, welcome to my channel. And please subscribe po sa channel kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe. And palike na rin po ng video. Maraming salamat po. And for today's video po, pag-uusapan natin yung about sa SSS Calamity Loan. Sa dami ng mga pinagdaanan natin sa Pilipinas, isa marahil sa pinakamahirap yung napagdaanan na ka na ng bagyo, nilindol ka na, alam mo yung pakiramdam na walang-wala kang malapitan. Alam mo yung pakiramdam na hindi mo alam kung paano ka magsisimula. Paano ka mabangon? Naranasan ko yan noong nagyolanda. Nandun ako noon na Yolanda kami. Kasi taga Leyte ako. Taga Leyte kami. Ramdam ko, naranasan ko kung paano sumasakit na yung ulo mo, hindi ka na makapag-isip ng maayos kung paano ka babangon. So, kung ikaw gusto mong subukan yung SSS Calamity Loan, subukan mo na. Kaysa naman mangutang ka sa tao, hindi mo lang kung paano makakautang ka. And madali lang siya mag-apply, online lang. Hindi ka napipila, hindi ka na mamamasahe. Kung malayo yung branch nyo, mamamasahe ka pa, and then ganda gutom ka pa, kaya for sure maraming mag-apply ng Calamity Loan. So, kung alam mong qualified ka, ibibigay ko yung mga tingnan mo kung pwede ka mag-apply. Bibigay ko yung mga ilan sa mga requirements na kailanganin para ikaw ay maging qualified. So, simulan na natin. Una, kailangan nakatira ka sa lugar na under state of calamity. Kung ang lugar ninyo ay binagyo, kung ang lugar ninyo ay nilindol, pwede kang mag-apply. Kaya yung kailangan yung address mo, doon nakalagay sa lugar na yun, kung saan mayroong state of calamity. At meron siyang mga requirements. Ito ay una, dapat meron kang 36 months of contribution. Ito yung at least 3 years ka na member ni SSS, na naguhulog kay SSS, at least sa loob ng 12 months na yan, meron kang 6 months posted contribution. Okay? And huhulugan mo siya in 24 months. Okay? Installment siya. And meron siyang 7% na interest, and hanggang 20,000 ang pwede mong ma-loan. Okay? And then, meron siyang 1% na interest kapag nag-overdue. Kung hindi mo siya nabayaran ng on time, meron siyang 1% na interest. Okay? And then, kung kunyari, na-release siya sa date na yan, or the date na to, after 2 months ka lang magsisimula maghulog. Hindi mo siya hulugan agad-agad. So, after 2 months, doon pa magsisimula ang inyong monthly na hulugan. Okay? And then, kung sa tingin mo na qualified ka na doon, so proceed ka na agad. Mag-login ka na doon sa inyong account. Kung meron ka doon, login ka na sa
sa inyong My SSS account, punta ka sa Google or sa Chrome, type mo lang yung sss.gov.ph. Okay? Pagkapunta mo doon sa website, official website ni SSS, mag-login ka sa account mo, punta ka sa e-services, at under e-services, hanapin mo yung calamity loan. Okay? Doon, makikita mo yung mga form na kailangan mong fill upan. Download mo lang yun, print mo, and fill upan mo, and then ipasa mo sa kanila, online lang din. Okay? Kailangan lang malinaw yung pagka-capture mo ng mga form para tuloy-tuloy and smooth yung inyong application. And then, pagka na-approve ka na, automatic papasok yung inyong loan doon sa account na naka-register sa iyong DAEM. So, hindi ka napipila. Napakadali lang. Pupunta ka lang sa account. Cellphone lang ang gamit mo. Hindi ka na mahihirapan. Diba? So, mga kaalam, kung sa tingin nyo na qualified kayo, meron kayo doon sa mga nabanggit ko, subukan nyo na. Pwede nyo na pong subukan na mag-apply. Okay? So, yun lang po yun. And, sana, kahit ano pa man yung mga pinagdadaanan natin, always pa rin natin isipin yung positive sides. Lahat naman tayo nakakaranas, lahat tayo dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Palagi pa rin natin isipin na merong positive sides. Hindi yan lahat masama. Meron pa rin mabuti para makabangon tayo. And naalala ko dati nung mag-Yolanda, biglang nalungkot na. Naalala ko dati nung mag-Yolanda, pag tiningnan mo yung paligid na sirang-sira na, wala ka ng, alam mo yun, mga bahay, mga sira, tutulo na lang talaga ang luha mo. Pero, palagi mong isipin na hanggat may bukas, may pag-asa. And tingnan nyo ngayon, marami ding mga opportunity after ng bagyo. Yung merong mga, sa amin dati may mga scholarship na ino-offer, tulong, pagkabuhayan, ganun. So, grab nyo yun. Kasi galing sa gobyerno yun. Charot. Pero sana makabangon tayo sa kahit ano pa man yung pinagdadaanan natin, and magdasal palagi. Pinaka-importante na magdasal tayo palagi para lumakas yung loob natin. So, yun lang, mga kaalam. Mag-ingat po tayo palagi. And pinagdadasal ko na sana ay maging safe ang lahat. And thank you for watching this video. Sana po okay lang kayo. And sana lakasan nyo yung loob nyo. Ganun po talaga ang buhay. Ups and downs. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon. Lahat malalagpasan natin. Thank you for watching. God bless.